Nakahiligan na nga at minahal ng mga Pilipino, lalo na ng mga bata, ang anime. Kaya naman patok talaga sa atin ng mga anime films tulad ng Pokemon, Voltes 5, Flame of Recca at marami pang iba. Dahil rin dito, dumadami na ang mga nabubuong mga grupo at iba't ibang uri ng mga organisasyon na ang interes ay umiikot sa anime world. Tulad na lamang ng Otaku Zen Magazine na nag-oorganisa ng kagaganap lang na Ozin Fest noong April 25 sa SMX Mall of Asia. Ayon kay Ads Season, host ng Ozin Fest 2014, ang festival ay dinadaluhan ng iba't ibang anime fanatics na nagmula pa sa iba't ibang probinsya. Pangalan ng magazine is Otaku Zen Anime Magazine. It has been around even nung mga pagpasok ng year 2000, no? Early 2000, more or less. And then the name of the event is Ozin Fest. So Ozin Fest this year is 2014, obviously. And we've been doing this since 2006. Pumupunta sila rito, even may emails and all, sinasabi, kailan po yung Ozin Fest? Pumupunta na lang sila dito. Kasama sa napakaraming sikat na mga produkto sa Ozin Fest ay ang mga anime hats na nabibili lamang sa halagang 160 to 600 pesos. Mayroon ding mga makukulay at magagandang cosplay dresses na mabibili naman sa halagang 1,000 pesos pataas. Bukod sa mga ito, ay mayroon ding mga super cute na anime pins na nagkakahalaga naman ng 60 pesos. At sa sobrang lakas ng impluwensya at kasikatan ng mga anime characters, may mga grupo na rin na nagde-develop ng sarili nilang mga laro na anime-inspired, katulad na lamang ng grupo ni Eleli Klikwanan na White Ravens. Indie game development group po siya. So, may partner po kami and we really create games kasi passion namin siya. So at first, we're creating like mobile games, indie mobile games. But for now, we're trying to venture in a board game. So eto, project siya, personal project siya nung kapartner ko, Girls Q. And we just thought of creating something different naman. Especially now, parang in the local market. Yung target market namin is usually yung mga around 16 and above. But this game can be played around yung mga pinaka-youngest, yung mga 10 years old. So most likely teens to mga 20, early 20s and so. At kung may game developers, meron ding mga toy collectors na ginugugol ang kanilang sariling pera at panahon sa pagbili at paghahanap ng kanilang eksklusibong mga koleksyon. Our group is Team Onichan. So we're a group of anime enthusiasts who are into figure collecting. Kasi we enjoy figure collecting because parang it gives us a 3D manifestation ng mga characters that we love from anime. We have around 200 members, pero some of the members kasi are from the provinces. At dahil bawat kolektor ay may kani-kanilang mga paborito, pinakita naman ni Edrel ang isang figures na gustong-gusto niya. These figures actually only sold in Japan. So they sell it through an online website. So for Filipinos like us, it's very hard to get this figure. So we had to go through several channels and several suppliers just to get this figure. So we're very proud to have. This is Makise Kurisu from Steins Gate. Tunay ngang nagiging parte na ng ating sining ang anime. At iba-iba man ang dahilan ng ating pagkahilig sa kanila, isa lang ang sigurado, ang anime fever ay mananatili pa ng mahaba.